Isang gabi ng pag-ibig, naging gabi ng pagtataksil. Sa harap ng dambana, akala ni Amara ay langit, pero impyerno pala ang kanyang pinasok. Isang transaksyon lang ito, Amara. Si Nerissa ang kailangan ko, hindi ikaw, wika ni Rafael. Pero ang isang Villanueva ay hindi marunong sumuko. Sa isang tawag, 47 bilyong piso ang naglaho. Sino ang magmamakaawa? Sino ang wawasakin ng katotohanan? Isang transaksyon lang ang kasal na ito, Amara. Huwag mong isipin na hahawakan kita o ituturing kitang tunay na asawa. Si Nerissa ang kailangan ko ngayong gabi. Ikaw? Hanggang piraso ka lang ng papel, isang pabigat na kailangan kong tiisin para makakuha ng pera ang pamilya ko. Unti-unting lumayo ang paningin mula sa malamig at walang pusong muka ni Rafael. Nakaupo si Amara sa dulo ng malaking kama na napapalamutian ng mga pulang rosas at mabangong kandila. Suot niya ang isang manipis at puting silk robe na sadyang binili niya para sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, ay hawak niya ang isang maliit na pelus na kahon na naglalaman ng isang antigong relos. Isang regalong matagal niyang pinag-ipunan upang ibigay sana sa lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar kaninang umaga. Walang luhang tumulo, ngunit pakiramdam ni Amara ay may 1,000 patalim na sabay-sabay na ibinaon sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga paang nakatapak sa malambot na karpet. Ang mga pamilyar at mararanyang pader ng mansyon ng mga lakwesta ay biglang naging tila isang masikip na selda na unti-unting kumikitil sa kanyang hininga. Bumagsak ang maliit na kahon mula sa kanyang mga kamay. Gumulong ito sa sahig, naiwang bukas. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-abala pang pulutin iyon. Hinubad ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Sa isang mabilis at walang awang galaw, inihagis niya ito. Tumama ang malamig na metal sa matigas na sahig at lumika ng isang matinis na alingaw-ngaw na tuluyang bumasag sa huling hibla ng pag-asa sa puso ni Amara. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang babaeng may matalim na tingin, suot ang isang pormal, ngunit hapit na kasuotan. Si Nerissa, ang paboritong sekretarya ni Rafael. Humalukip-kip ito at tumingin kay Amara nang may patagong pang-uuyam. "Excuse me, Sir Rafael. Handa na po ang mga gamit niyo sa kabilang kwarto, tulad ng iniutos ninyo." Wika ni Nerissa na ang boses ay sinadyang palambingin sa harap ng lalaki. Tumingin si Rafael kay Amara na tila ba isa itong basura na nakaharang sa kanyang daraanan? "Narinig mo siya. Lumabas ka na sa kwartong ito, Amara. Dito matutulog si Nerissa. Doon ka sa guest room. Huwag mong sirain ang gabi ko." Bago pa man makapagsalita si Amara, umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses ng kanyang biyenan mula sa hallway. Pumasok si Doña Consuelo, ang ginang na palaging nakangiti sa kanya kapag may mga kamera. Ngunit na yon ay may nakapaskil na pandidiri sa mukha. "Anong nangyayari rito?" "Rafael, anak, bakit gising pa ang asawa mo?" Lumapit ang matanda kay Rafael at hinaplos ang braso nito bago bumaling kay Amara. "Amara, hiha, intindihin mo na lang ang asawa mo. Pagod siya sa pagpapatakbo ng kumpanya. At saka, asawa ka na, dapat alam mo na ang lugar mo. Pera lang ang dala mo sa pamilyang ito, kaya huwag ka nang mag-inarte. Hayaan mo na si Nerissa ang mag-asikaso sa kanya. Sige na, kunin mo na ang mga gamit mo at lumipat ka na ng kwarto para makapagpahinga na ang anak ko." Pinagmasdan ni Amara ang 3 taong nasa harap niya. Ang asawang niyakap niya kaninang umaga, ang babaeng umangkin sa kanyang posisyon, at ang biyenang itinuring siyang walang kwenta matapos makuha ang gusto. Dahan-dahang yumuko si Amara. Ang kanyang mahahabang daliri ay dumampi sa malamig na singsing na itinapon ni Rafael sa sahig. Pinulot niya ito, hindi upang isuot muli o ibalik sa lalaki, kundi upang hawakan ng mahigpit hanggang sa bumaon ang diamante sa kanyang palad. Gusto niyang maramdaman ang pisikal na sakit upang malunod ang sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya.
Ang kanyang paningin ay nag-iba. Ang maamo at mapagbigay na prinsesa ng Cebu ay biglang naglaho sa gabing iyon, at pumalit ang isang babaeng pinanday ng apoy ng pagtataksil at matinding kawalang katarungan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa side table. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Rafael habang pinipindot ang numero ng kanyang ama. "Hello, Papa?" "Oo, ako ito," madiin. Walang panginginig at puno ng awtoridad ang boses ni Amara. "Bukas na bukas din. I-pull out mo ang lahat ng investment natin sa La Cuesta Holdings." "Oo, Papa. Ang buong 47 bilyong piso. Walang ititira." Nanigas sa kinatatayuan si Rafael. Nawala ang mapang-asar na ngiti ni Nerissa. Namutla si Doña Consuelo at halos mautal nang lumapit ito kay Amara upang agawin ang telepono. Ngunit mabilis na umiwas si Amara. "Amara, anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ikababagsak ng pamilya natin ang ginagawa mo." Tili ng matanda na ang boses ay puno ng takot at galit. Tiningnan ni Amara ang kanyang biyenan mula ulo hanggang paa, isang tingin na mas malamig pa sa yelo. "Binili ko ang posisyon ko rito, Doña Consuelo. At dahil ayaw ninyong ibigay ang serbisyong binayaran ko, kinukuha ko na ang sukli ko." Tinalikuran niya ang taklo. Lumabas si Amara ng silid habang bitbit ang kanyang masirang dangal at ang nag-iisa niyang maleta. Ngunit habang naglalakad siya sa mahaba at madilim na pasilyo ng malaking mansyon, habang pilit niyang pinipigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha, isang katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Kung tunay na pera lamang ang habol ni Rafael at wala itong pakialam sa kanya, bakit nang magtama ang kanilang mga mata kanina, nakita niya ang isang matinding pagdurusa na pilit nitong ikinukubli bago ito tuluyang tumalikod. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay niyanig na ng isang matinding unos ang mansyon ng mga La Cuesta. Hindi ito unos na dala ng kalikasan, kundi ng nag-iisang desisyon ng babaeng inaakala nilang madaling tapakan. Ang sunod-sunod na pag-iingay ng mga telepono sa buong kabahayan ay naghudyat ng isang trahedyang pinansyal na hindi nila napaghandaan. Kalmadong nakaupo si Amara sa hapagkainan, humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang kaguluhang nangyayari sa kanyang paligid. Ang mga kasambahay ay nagkukumahog sa pagtakbo mula sa isang kwarto patungo sa kabila. Bit-bit ang mga teleponong walang tigil sa pagtanggap ng mga tawag mula sa mga galit na investors at nag-aalalang mga board of directors. Mula sa mahabang hagdanan ay pababang nagmamadali si Doña Consuelo. Wala na ang maayos nitong ayos ng buhok at ang perpektong kolorete sa muka na ipinagmalaki nito kagabi. Ang bakas ng matinding pagkaalarma ay hindi maitago sa nanginginig nitong mga labi habang nakatingin sa kalmadong manugang. "Wala ka talagang puso, Amara. Paano mo nagawa ito sa amin?" Pasigaw na bungad ng matanda, napilit kinakalma ang sarili upang magmukhang may kontrol pa rin. "Pamilya na tayo. Sa bawat pamilya ay may maliit na hindi pagkakaintindihan. Ngunit hindi sapat yon para sirain mo ang asawa mo. Nangako ka sa harap ng Diyos kahapon, Amara. Asawa ka na. Dapat natututo kang magpatawad at magtiis para sa ikabubuti ng lahat." Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang kanyang tasa ng kape. Ang porselanang tumama sa platito ay lumika ng isang mahinang tunog na tila nagpatigil sa paghinga ng kanyang biyenan. Tumingala siya at sinalubong ang mga nanglilisik na mata ng matanda nang walang kahit anong takot. "Ang pangako ko sa Diyos ay para sa isang asawang rerespetuhin ako, Doña Consuelo." Malamig at matalim na sagot ni Amara. "Hindi para sa isang negosyanteng ginawa akong puhunan para isalba ang palubog ninyong kumpanya. Kayo ang sumira sa pamilyang ito nang hayaan ninyong pumasok ang babaeng iyon sa kwarto ko. Ako na ang bumili ng posisyon ko, ngunit hindi ko nakuha ang serbisyong binayaran ko. Kaya huwag ninyong isumbat sa akin ang salitang pamilya dahil para sa inyo, isa lamang akong tseke na may napakalaking halaga." Namula sa matinding galit at hiya ang matanda. Susubukan pa sana nitong magsalita upang magbitiw ng masasakit na salita.
Ngunit isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng mansyon. Tama na, Mama. Wala nang magagawa ang pagsigaw mo. Dumating si Rafael. Ang kanyang maputla at pagod na mukha ay sumasalamin sa pagkawasak ng kanyang kumpanya. Nakababa na ang necktie nito at ang mga mata nito ay may malalim na anino ng puyat. Sinalubong siya ni Doña Consuelo at humagulgol ito habang nakakapit sa braso ng anak. Gumawa ka ng paraan, Rafael. Pilitin mo ang asawa mo na ibalik ang pondo. Pabagsak ang kumpanya ng lolo mo, mababaon tayo sa utang. Pagmamakaawa ng matanda na tila ginagamit ang pagiging ina upang makonsensya ang anak. Ngunit hindi tumingin si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatutok kay Amara na ngayon ay nakatayo na at malamig siyang pinagmamasdan. Sa loob ng boardroom kanina, hinarap ni Rafael ang galit ng mga taong nagtiwala sa kanya. Pinanood niya ang mga pulang linya sa malaking screen na walang awang bumabagsak, hudyat ng pagkawala ng bilyon-bilyong piso. Alam niyang sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang matatag na tayo ni Amara ngayon, may isang munting bahagi ng kanyang puso na nakaramdam ng ginhawa. Nagtagumpay siya. Ligtas na ang pera ng pamilya Villanueva. Ligtas na si Amara sa napipintong pagguho ng kanyang mundo. Kailangan na lang niyang panindigan ang pagiging halimaw sa paningin ng babaeng pinakamamahal niya. Isang matinding kirot sa kanyang dibdib ang biglang sumalakay. Pilit na kinagat ni Rafael ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pag-ubo na nagbabadyang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon upang itago ang panghinginig ng kanyang mga kamay. Wala akong hihilingin sa kanya, Mama. Kung gusto niyang sirain ang La Cuesta Holdings, hahayaan ko siya. Mariin at walang emosyong wika ni Rafael bago ito tuluyang tumalikod at naglakad paakyat sa hagdanan, iniiwan ang kanyang inang nagwawala sa galit at ang asawang sinusubukang basahin ang kanyang bawat galaw. Naiwang mag-isa si Amara sa malaking bulwagan. Ang matinding tagumpay na inaasahan niyang maramdaman matapos makaganti ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na kalituhan. Bakit hindi man nang lumaban si Rafael? Bakit tila tanggap nitong mawala ang lahat nang walang kahit anong pagtutol? Nabasag ang kanyang malalim na pag-iisip nang marahang lumapit ang isang matandang kasambahay. Sa nanginginig na mga kamay, iniabot nito kay Amara ang isang simpleng puting sobre na walang pangalan o address ng nagpadala. Nakita ko po yan na nakasingit sa ilalim ng pinto ng inyong kwarto kaninang umaga, Senyora Amara. Mahinang paliwanag ng kasambahay bago ito nagmamadaling umalis. Kumunot ang nuni Amara. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo ng sobre at kinuha ang isang nakatuping piraso ng papel. Ang mga salitang nakasulat doon gamit ang itim na tinta ay nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang batok at nagpagulo sa buong paniniwala niya. Hindi isang hamak na sekretarya si Nerissa, Amara. Hanapin mo ang itinatago niyang lisensya bago mahuli ang lahat at tuluyan mong patayin ang nag-iisang taong nagtatanggol sa iyo. Tila, isang malaking sementeryo ang mansyon ng mga La Cuesta matapos ang araw na iyon. Ang dati masiglang ingay ng mga nag-aapurang kasambahay at ang tunog ng magagarang sasakyan sa garahe ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Sa loob ng 2 araw, nanatili si Amara sa kanyang silid, iniiwasan ng anumang pakikisalamuha sa pamilyang ginawa siyang estrangero sa sarili niyang kasal. Pinili niyang huwag munang umuwi sa Cebu. May isang bahagi sa kanya na gustong manatili, hindi para makipag-ayos, kundi para masaksihan ng buong buo ang pagkasira ng mga taong sumira sa kanyang tiwala. Ngunit ang nilalaman ng liham na natanggap niya ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Isang malaking katanungan ang pilit na naghahanap ng kasagutan. Kinabukasan ng hapon, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga legal na dokumento dahil sa patuloy na pagbagsak ng kumpanya, dahan-dahang lumabas si Amara mula sa kanyang silid.
Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit tiyak, patungo sa maluwang na kusina kung saan naririnig niya ang mga mahihinang kalansing ng mga kagamitan. Mula sa pintuan ay pinagmasdan niya si Nerissa, ang paboritong sekretarya at ang pinaniniwala ang kabit ng kanyang asawa ay abala sa paghahalo ng isang malamig na inumin. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ni Amara ay ang maliit na kulay kahel na bote ng gamot na mabilis na itinago ni Nerissa sa bulsa ng uniporme nito bago pa man ito makalingon. Ano yang tinatago mo? Malamig, ngunit puno ng otoridad na tanong ni Amara habang papalapit sa nagulat na babae. Agad na nawala ang bakas ng pagkagulat sa mukha ni Nerissa at napalitan yon ng pamilyar na mapagmataas na tingin. Itinulak nito ng bahagya ang baso ng inumin palayo at humarap kay Amara na may mapaglarong ngiti. Vitamins ko lang yon, Senyora Amara. Kailangan ko ng lakas, lalo na ngayon, at ako ang inaasahan ni Rafael na mag-alaga sa kanya habang ang asawa niya ay abala sa pagpapabagsak ng kanyang pinaghirapan. Matalim na sagot ni Nerissa na sadyang idiniin ang bawat salita upang iparamdam kay Amara ang kanyang kawalan ng silbi sa buhay ng lalaki. Hindi nagpatinag si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bulsa ni Nerissa kung saan ito itinago ang bote. Ganon ba? Kung vitamins lang yon, bakit kailangan mong itago na parang isang ninakaw na alahas? At mula kailan naging trabaho ng isang sekretarya ang magtimpla ng inumin para sa kanyang boss sa loob mismo ng kanyang sariling bahay? Lumapit si Nerissa na ang distansya nila ay halos isang dangkal na lamang. Dahil ang trabaho ko, senyora, ay ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Rafael na hindi mo kayang ibigay. Ako ang nakakaalam kung ano ang napapagaan ng pakiramdam niya tuwing gabi. At malinaw naman na hindi ikaw yon. Ang mga salitang binitawan ni Nerissa ay tila mga lason na pilit itinutusok sa puso ni Amara. Gusto niyang sampalin ng babaeng nga sa harap niya. Gusto niyang ipamuha rito na siya ang legal na asawa, na siya ang may karapatang mag-alaga sa lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang pagiging agresibo ay magmumuha lamang siyang talunan. Sa halip, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung ganoon, siguraduhin mong hindi ka magkakamali sa pag-aalaga sa kanya, Nerissa. Dahil sa oras na matuklasan ko kung ano ang tunay na laro ninyong dalawa, sisiguraduhin kong hindi lang ang kumpanya ng mga lakwesta ang babagsak, kundi pati na rin ang lahat ng mga sikretong pilit ninyong ibinabaon. Tinalikuran ni Amara si Nerissa bago pa man ito makasagot. Naglakad siya pabalik sa mahabang pasilyo. Ang kanyang isip ay puno ng mga hinala at pagdududa. May mali sa mga kilos ni Nerissa. Walang kabit na mag-aaksaya ng oras sa pagtitimpla ng gamot o vitamins kapag ang kumpanya ng lalaking inaasahan nito ay tuluyan ng bumabagsak. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nadaanan niya ang opisina ni Rafael. Ang pinto ay nakabukas ng kaunti. Isang mahina, ngunit mabigat na ubo ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto. Nakita niya si Rafael na nakahawak ng mahigpit sa gilid ng malaking mahogany na lamesa. Ang katawan nito ay nakayuko at nanginginig sa bawat pag-ubong nagmumula sa kailaliman ng lalamunan. Isang puting panyo ang nakadiin sa bibig nito. Nang tanggalin ni Rafael ang panyo upang huminga, kahit mula sa malayo, nakita ni Amara ang namumulang mansa sa puting tela. Dugo. Isang matinding pagkagulat ang sumagupa sa dibdib ni Amara. Nais niyang itulak ang pinto at tumakbo palapit upang tulungan ang kanyang asawa. Ngunit nang makita niyang papasok si Nerissa mula sa kabilang pinto ng opisina, bit-bit ang inumin at mabilis na inalalayan si Rafael na uminom ng gamot, umatras siya. Sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Amara habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang matinding galit na nag-udyok sa kanyang sirain ang pamilyang ito ay biglang napalitan ng isang malamig at nakapanging ilabot na takot. Ang lalaking nais niyang parusahan ay tila unti-unti nang pinaparusahan ng sarili nitong katawan, at ang babaeng kinamumuhian niya bilang isang kaagaw
ay siya palang nagsisilbing tanging tagapag-alaga nito. Ang gabi ay naging isang mahabang bangungot para kay Amara. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang paningin ang mansa ng dugo sa puting panyo ni Rafael. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng mansyon ay tila may ibinubulong na mga lihim na hindi niya pa kayang unawain. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid upang kumuha ng tubig. Sa kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo, napansin niya ang isang liwanag na nagmumula sa maliit na kusina sa dulo ng pasilyo, malayo sa pangunahing kusina ng mansyon. Doon niya natagpuan si Nanay Belen, ang matandang tagapangalaga na sumama sa kanya mula pa sa Cebu, na abalang naghahanda ng isang mainit na sabaw. Nanay Belen, bakit gising pa po kayo? Mahinang tanong ni Amara habang lumalapit sa matanda. Napalingon si Nanay Belen at numiti ng may halong lungkot. Hija, hindi rin ako madalaw ng antok. Inihahanda ko lang itong paborito mong sabaw ng isda. Alam ko kasing hindi ka kumain ng maayos kanina. Naupo si Amara sa maliit na silya. Ang init na nagmumula sa kalan ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanlalamig na pakiramdam. Salamat po, Nay. Pero hindi ko po alam kung may lasa pa ang kahit anong pagkain na yon. Hinawakan ni Nanay Belen ang kamay ni Amara. Amara, nakikita ko ang labis na sakit sa mga mata mo. Pero alam mo, ang galit ay parang lason. Unti-unti nitong pinapatay ang taong nagtatago nito bago pa man madamay ang iba. Noong bata pa si Rafael, bago pa man mamatay ang iyong ina, madalas siyang pumunta sa Cebu kasama ang kanyang ama. Siya ang batang laging nagtatago ng tinapay sa kanyang bulsa para lang ipakain sa mga batang lansangan sa labas ng inyong kumpanya. Hindi siya masamang tao, Amara. May mga bagay lang na sadyang mahirap ipaliwanag ng mga salita. Kumunat ang noo ni Amara. Pero Nay, nakita niyo kung paano niya ako tratuhin? Nakita niyo ang ginawa niya sa akin sa mismong gabi ng kasal namin. Kung mabuting tao siya, bakit niya nagawang saktan ako ng ganoon? Bumuntong hininga ang matanda at inilipat ang sabaw sa isang mangkok. Minsan, ang pinakamasakit na paraan ng pagmamahal ay ang pagtulak sa taong mahal mo palayo, para lang hindi sila madamay sa sarili mong pagbagsak. Hindi ko alam ang lahat, Amara, pero ang nakita ko sa mga mata ni Rafael nang talikuran mo siya kanina, hindi yon tingin ng isang kaaway. Yon ay tingin ng isang taong handang mamatay para lang manatili kang ligtas. Naiwang tulala si Amara. Ang mga salita ni Nanay Belen ay nagbukas ng isang bagong sugat sa kanyang puso. Tumayo siya at nagpa siyang bumalik na sa kanyang silid, bit-bit ang mangkok ng sabaw. Ngunit sa pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Rafael, narinig niya ang isang mahinang kalansing. Tila may isang bagay na nahulog sa sahig. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Wala si Nerissa. Si Rafael ay mag-isang nakaupo sa kanyang silya, nakaharap sa isang malaking portrait na nakasabit sa pader. Ang portrait ng namayapang ina ni Amara, si Senyora Elena. Ang silid ay tanging nililiwanagan lamang ng isang maliit na lamp sa lamesa. Nakita ni Amara ang tang-inginig ng mga balikat ni Rafael. Ang kanyang asawa ay nakayuko. Ang kanyang noo ay nakasandal sa litrato na kinuha niya mula sa pader. Patawad, Senyora Elena? Ang boses ni Rafael ay basag, puno ng pagsisisi na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi ko na kayang protektahan ang anak mo nang hindi siya sinasaktan. Galit na galit siya sa akin. At iyon ang kailangan niyang maramdaman para hindi siya lumuha kapag wala na ako. Patawarin niyo ako kung kailangan kong maging halimaw sa paningin niya. Basta, makuha ko lang ang hustisya para sa inyo bago matapos ang oras ko. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga kamay, ngunit bago pa man ito tumama sa sahig at lumikha ng ingay,
ay nahawakan niya itong muli ng mahigpit. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay parang isang matalim na karayom na pilit na itinusok sa kanyang puso. Hustisya para sa kanyang ina. Anong kinalaman ni Rafael sa pagkamatay ni Senyora Elena na akala ng lahat ay isang aksidente lamang? At ano ang ibig sabihin ng bago matapos ang oras ko? Hindi na nakagalaw si Amara mula sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng dilim, pinapanood niya ang lalaking itinuring niyang kaaway na ngayon ay humahagulgol ng walang tunog sa harap ng litrato ng kanyang ina. Ang kanyang matinding galit ay unti-unting tinutunaw ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pagtataksil. Mamamatay na siya, Amara. At ikaw ang huling taong gusto niyong makitang lumuluha kapag nangyari yon. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Amara habang hawak niya ang isang asul na folder na nakuha niya sa loob ng isang lihim na drawer sa opisina ni Rafael. Kaninang madaling araw, nang makasiguro siyang mahimbing ang tulog ng lahat dahil sa pagod, pumasok si Amara sa silid upang hanapin ang katotohanan sa likod ng liham na natanggap niya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ebidensya ng pangangalo niya, kundi ang amoy ng gamot at ang lamig ng katotohanan. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang binabasa ang bawat pahina. Ang bawat terminong medikal ay tila mga anino na sumasakal sa kanyang leeg. Acute myeloid leukemia, stage 4. Ang petsa ng diagnosis ay 6 na buwan ang nakalilipas bago pa man ang kanilang kasal. Nakita rin niya ang isang lisensya sa ilalim ng mga papeles. Hindi ito lisensya sa pagiging sekretarya. Isa ito ang Professional Regulation Commission ID ni Nerissa. Registered nurse. Napaupo si Amara sa malamig na sahig. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Ang 47 bilyong pisong kinuha niya, ang kanyang galit, ang kanyang matinding pagnanais na makagante, lahat ng iyon ay tila naging isang malaking biro. Isang biro na ang tanghing biktima ay ang lalaking dahan-dahan ng pinapatay ng sarili nitong dugo habang pilit siyang inilalayo sa panganib. Naisip ni Amara ang mga gabi na tinataboy siya ni Rafael. Naisip niya ang pagpapasok nito kay Nerissa sa kanilang kwarto. Nayon ay malinaw na ang lahat. Hindi yun gabi ng pagtataksil, kundi mga gabi ng matinding paghihirap, pagsasali ng dugo, at pag-aalaga na hindi kayang ibigay ng isang ordinaryong asawa. Ginawa ni Rafael ang lahat ng iyon upang kasuklaman siya ni Amara, upang kapag dumating ang araw na hihinto na ang kanyang hininga, ang mararamdaman ni Amara ay ginhawa, hindi ang hapdi ng pagiging isang balo. Isang matinding pagsisisi ang gumalot sa puso ni Amara. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo sa kwarto ni Rafael at yakapin ito ng mahigpit. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging parang mga mabibigat na bato. Paano niya nagawang bawiin ang pondong sana ay gagamitin para sa pagpapagagot nito? Paano siya naging kasangkapan sa sarili nitong pagbagsak? Bago pa man siya makatayo, narinig ni Amara ang mahihina, ngunit matatalim na hakbang sa labas ng opisina. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking cabinet ng mga libro. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Teofilo kasama ang isang lalaking hindi kilala ni Amara. Ang boses ng kanyang tiyuhin ay puno ng kasakiman. Malayo sa mapagpanggap na tono nito tuwing kaharap ang pamilya. Siguraduhin mong hindi makakarating ang mga gamot mula sa Amerika, wika ni Don Teofilo habang nagsisindi ng sigarilyo. Hayaan nating mamatay si Rafael sa sarili niyang sakit. Sa oras na malagutan siya ng hininga, ang La Cuesta Holdings ay babagsak sa aking mga kamay. At ang babaeng yon, si Amara, hayaan nating isipin niya na siya ang pumatay sa kanyang asawa dahil sa pag-pull out niya ng pera. Isang bala, 2 ibon. Humalahak ang matanda, isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi alam ni Rafael na hawak ko ang alas. Sa oras na mawala siya, wala nang magtatanggol kay Amara. At gaya ng nangyari sa kanyang ina, 10 taon na ang nakalilipas,
Isang aksidente rin ang magtatapos sa kanyang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Ang kanyang mga kamay ay napatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Hindi lang kalabuhay ni Rafael ang nakataya, kundi pati na rin ang hustisya para sa kanyang ina. Ang lalaking pinagmumuha niyang halimaw ay ang tanging kalasag na pumoprotekta sa kanya laban sa tunay na demonyo. Nakatayo si Amara sa dilim. Ang kanyang puso ay nag-aapoy na ngayon sa panibagong uri ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito laban kay Rafael. Habang pinapanood niya ang papalayang anino ni Don Teofilo, isang tanong ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. May oras pa ba para bawiin ang lahat? O tuluyan na niyang naibigay ang huling haton ng kamatayan sa lalaking lihim na nagmamahal sa kanya? Ang bawat pahina ng lumang talaarawan na hawak ni Amara ay tila isang pintuan patungo sa isang nakaraang matagal nang ibinaon sa limot. Sa ilalim ng malalim na gabi, sa loob ng silid-aklatan na tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo sa paligid, binasa ni Amara ang sulat kamay ng kanyang namayapang ina, si Senyora Elena. Dito niya natuklasan ang tunay na ugat ng lahat. 10 taon na ang nakalilipas, bago ang malagim na aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ina, may isang lihim na ugnayan ang mga Villanueva at mga La Cuesta. Hindi ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa buhay at kamatayan. Ang ama ni Rafael, si Roberto La Cuesta, ay namatay hindi dahil sa sakit, kundi dahil iniligtas nito si Senyora Elena mula sa isang nakaplanong pagsabog sa lumang pantalan ng Cebu. Isang pagsabog na ayon sa talaarawan ay orchestrated ni Don Teofilo. Isang matinding utang na loob ang naiwan sa balikat ni Rafael. Sa huling sandali ni Roberto, ipinangako ni Rafael sa kanyang ama na poprotektahan niya ang pamilya Villanueva, lalo na si Amara, mula sa kasakiman ng kanyang sariling tiyuhin. Ang kasal na inakala ni Amara na isang malamig na transaksyon ay ang paraan ni Rafael upang maging legal na tagapangalaga ng kanyang mga ari-arian. Alam ni Rafael na sa sandaling mamatay siya dahil sa kanyang sakit, ang lahat ng kontrol sa La Cuesta Holdings at ang proteksyon para sa mga Villanueva ay mapupunta kay Amara, kung mananatili itong asawa niya. Ngunit sa pag-pull out ni Amara ng 47 bilyong piso, hindi lang ang kumpanya ang winasak niya, kundi pati na rin ang kalasag na itinayo ni Rafael para sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pabulong na tanong ni Amara sa hangin. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel na lumihan ng maliliit na bilog na mansa sa tinta. Bakit pinili mong magmukhang masama sa paningin ko? Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Nerissa. Bit-bit ang isang tray ng mga kagamitang medikal. Wala na ang mapang-uyam na tingin nito. Ang tanging mababakas sa mukha ng yugto-4 na nurse ay ang pagod at matinding pag-aalala. Dahil iyon ang tanging paraan para hindi kanya makitang nahihirapan, Amara. Mahinang wika ni Nerissa habang inilalapag ang tray. Si Rafael ay isang taong mas pipiliing kamuhian mo siya kaysa makita kang nagdurusa sa awa. Noong gabing pinalayas kanya sa kwarto, hindi dahil kasama niya ako sa kama, kundi dahil buong gabi siyang nagsusuka ng dugo at ayaw niyong makita mo siyang ganoon kahina. Lumapit si Nerissa kay Amara at hinawakan ang balikat nito. Ang utang na loob na dala-dala niya ay hindi lang para sa ama niya o sa ina mo. Mahal ka niya, Amara, noon pa man. Ang pagpapakasal sa'yo ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Kahit alam niyang yon na ang huling hininga ng kanyang kaligayahan. Napahagulgol si Amara. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang bundok na dumagan sa kanyang dibdib. Ang bawat masakit na salitang binitawan niya kay Rafael, ang bawat paghamak niya sa dignidad nito, ay bumabalik sa kanya na parang mga latay ng latigo. Kailangan ko siyang makita, Nerissa. Na yun din, wika ni Amara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Nagpapahinga na siya, Amara. Ang huling pagsalakay ng sakit niya ay nagpahina ng husto sa kanyang puso. Babala ni Nerissa. Ngunit hindi nagpatigil si Amara. Lumakad siya patungo sa kwarto ni Rafael
Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang boses ni Don Teofilo mula sa baba, na tila may kausap sa telepono. Oo, gawin niyo na. Sa oras na pirmahan ni Amara ang waiver bukas, ituloy niyo na ang plano sa ospital. Siguraduhin ninyong hindi na siya magigising mula sa kanyang huling gamutan. Sabihin ninyong complication ng leukemia, nanlamig ang dugo ni Amara. Ang tiyempo ng kanyang pagkahatuklas ay tila nakikipagkarera sa kamatayan. Alam ni Don Teofilo na nalaman na ni Amara ang tungkol sa sakit ni Rafael at gagamitin nito ang pagkakataong yon upang tuluyan ang tapusin ang lahat. Nakatayo si Amara sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa takot. Kailangan niyang iligtas si Rafael. Kailangan niyang bawiin ang lahat. Ngunit paano niya lalabanan ang isang demonyong nasa loob mismo ng kanilang tahanan habang ang tanging lalaking kakampi niya ay nag-aagaw buhay na sa loob ng silid? Huwag kang maging matigas ang ulo, Amara. Ang pirma mo na lang ang kailangan para maisalba ang natitirang dangal ng mga lakwesta. Kung hindi mo ito gagawin, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa iyo. Pati ang buhay ng asawa mo ay madadamay sa iyong kapritsyo. Ang boses ni Don Teofilo ay puno ng huwad na malasakit, habang inilalapag nito ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa sa loob ng madilim na library. Nakatayo siya sa harap ni Amara, suot ang kanyang mamahaling tuksido, habang ang anino nito sa pader ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon. Walang bakas ng pagmamadali sa kanyang mga kilos, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay nagsasabing wala siyang balak palampasin ang gabing ito nang hindi nakukuha ang kanyang gusto. Nakatayo si Amara sa tapat ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang robe, mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Pinagmamasdan niya ang mukha ng lalaking naging bahagi ng kanyang pagkabata, ang lalaking tinawag niyang tito ng may respeto, na ngayon ay wala ng iba, kundi isang halimaw na nagkukubli sa likod ng magagarang salita. Dangal ng mga lakwesta? O ang sarili mong bulsa, Don Teofilo? Mahinahon, ngunit may halong pag-uuyam na tanong ni Amara. Sinasabi mo sa akin ang pagpirma sa waiver na ito para sa paglipat ng mga shares ko ay ang tanging paraan para maligtas si Rafael. Bakit pakiramdam ko ay lalo ko lang siyang inilalapit sa hukay sa oras na humawak ang pluma sa papel na ito? Humakbang palapit si Don Teofilo. Ang bawat tunog ng kanyang sapato sa sahig na gawa sa Nara ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga huling sandali. Hija, masyado ka ng maraming iniisip. Ang pag-pull out mo ng 47 bilyong piso ang dahilan kung bakit hindi na natutustusan ang mga gamot ni Rafael. Ikaw ang nagpabilis ng kanyang kamatayan, Amara. Hindi mo ba nararamdaman ang bigat ng kasalanang yon? Ang pagpirma mo rito ay ang tanging paraan para makuha ko ang pondo mula sa ibang investors at maipagpatuloy ang kanyang treatment. Gusto ni Amara na sumigaw. Gusto niyang isumbat dito ang lahat ng narinig niya kanina tungkol sa pagpatay nito sa kanyang ina. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Ang galit na walang plano ay maghahantong lamang sa kanya sa kapahamakan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na puso. At kung tumanggi ako, hamon ni Amara, sinalubong ang mga mata ng tiyuhin nang walang panginginig. Ang mapagpanggap ng ngiti ni Don Teofilo ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at nakapangi-ilabot na titig. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang bulong na tila nanggagaling sa pinakamadilim na bahagi ng impyerno. Alam mo, Amara, ang katigasan ng ulo ay isang katangiang minana mo sa iyong ina. Si Elena, ganyan din siya katapang noong gabing yon sa pantalan. Akala niya ay kaya niyang hadlangan ang aking mga plano dahil lamang sa kanyang prinsipyo. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina sa gitna ng pagbabantang ito ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Anong ginawa mo sa kanya? Pabulong na tanong ni Amara,
Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa halo-halong galit at takot. Tumalikod si Don Teofilo at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ng kadiliman sa labas. Ang mga aksidente ay nangyayari sa mga taong hindi marunong makinig, Amara. At ngayon, si Rafael ay nasa loob ng kwartong iyon, nag-aagaw buhay. Isang utos ko lang sa mga taong nagbabantay sa kanya sa ospital bukas at ang kanyang huling hininga ay magiging isang malungkot na alaala na lamang. Humarap muli ang matanda kay Amara. Ang kanyang muka ay wala ng kahit anong bakas ng pagkatao. Pumili ka, Hia. Pirmahan mo ang mga papeles na ito at ibigay sa akin ang kontrol ng La Cuesta Holdings. O panoorin mong maulit ang kasaysayan. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa, kundi 2 bangkay ang iiyakan mo sa harap ng altar. Isang matinding katahimikan ang gumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang malakas na tibok ng puso ni Amara at ang mahinang tunog ng hangin na humahampas sa bintana. Ang pluma ay nasa harap niya. Tila isang sandata na nakaturo sa kanyang leeg. Tumingin si Amara sa dokumento. Pagkatapos ay sa pintuan kung nasaan ang kwarto ni Rafael. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Alam niyang sa oras na pumirma siya, mawawalan siya ng kapangyarihan. Ngunit kung hindi siya papayag, maaring hindi na umabot si Rafael sa susunod na pagsikat ng araw. Dahan-dahang inyabot ni Amara ang kanyang kamay patungo sa pluma. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang plano ang mabilis na nabubuo. Isang planong hindi inaasahan ng isang gahaman na tulad ni Don Teofilo. Sige, pabulong na wika ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na pluma. Pipirma ako, pero bago yon, gusto ko munang makita ang asawa ko. Gusto kong makasiguro na humihinga pa siya bago ko ibigay sa iyo ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Teofilo. Isang makatarungang hiling para sa isang nagmamahal na asawa. Sige, Amara, puntahan mo siya. Pero tandaan mo, ang mga mata ko ay nakamasid sa bawat hakbang mo. Huwag mong subukang gumawa ng kahit anong katangahan dahil baka hindi mo na magustuhan ang susunod na aksidenteng mangyayari sa bahay na ito. Naglakad paalis si Amara. Ang kanyang likuran ay nararamdaman ang matalim na tingin ng kanyang tiyuhin. Sa kanyang pag-akyat sa hagdanan, isang katanungan ang patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Sapat ba ang kanyang talino upang madaig ang isang demonyong 10 taon nang nagukubli sa dilim? O sadyang huli na ang lahat para sa kanila ni Rafael? Umalis ka na, Amara. Huwag mo akong kaawaan. Dahil kahit kailan, hindi kita minahal. Ang lahat ng ginawa ko ay para lamang sa pera ng pamilya mo. Ang boses ni Rafael ay mahina. Halos isang bulong na lamang. Ngunit ang bawat salita ay tila may bigat ng isang dambuhalang bato na pilit niyang ibinabato kay Amara. Nakahiga siya sa kanyang kama. Ang kanyang muka ay kasing puti ng mga una na sumusuporta sa kanyang nanghihinang katawan. Sa tabi ng kanyang higaan ay ang iba't ibang kagamitang medikal na naglalabas ng banayad at regular na ilaw sa madilim na silid. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nagbigay ng isang malungkot na kapaligiran na tila ba ang kamatayan ay nakatayo na sa isang sulok. Naghihintay na lamang ng tamang sandali. Dahan-dahang lumapit si Amara sa tabi ng kama. Hindi siya umalis. Hindi rin siya nagalit tulad ng inaasahan ni Rafael. Sa halip, lumuhod siya sa malamig na sahig at marahang hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Ang panginginig ng mga daliri ni Rafael nang dumampi ang balat ni Amara ay hindi nito naitago. Kahit na pilit nitong pinatitigas ang kanyang mga mata. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Rafael. Pabulong na wika ni Amara, habang ang mga luha ay sa wakas ay malayang umagos sa kanyang mga pisingi. Alam ko na ang lahat. Nakita ko ang medical records mo. Alam ko na kung sino si Nerissa. At alam ko na kung bakit mo ako pinapakasalan. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa silid. Nakita ni Amara ang pagdaan ng matinding gulat sa mga mata ni Rafael bago ito mabilis na napalitan ng isang mapait at masakit na ngiti.
Pilit na binawi ni Rafael ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging mahigpit ang hawak ng kanyang asawa. Kung alam mo na, mas mabuting umalis ka na. Pilit na pinalalim ni Rafael ang kanyang boses, kahit na ang kanyang hininga ay gumuho sa bawat salita. I am a dying man, Amara. Wala ka nang mapapala sa akin. Ang kumpanya ko ay bagsak na, at ang natitirang oras ko ay bilang na. Huwag mo nang sayangin ang luha mo sa isang taong gagamitin ka lang sana para sa kanyang utang na loob. Utang na loob? Umiiyak na tanong ni Amara habang idinadayti ang kamay ni Rafael sa kanyang basang pisngi. Para sa'yo, utang na loob lang ba ang lahat ng ito? Ang protektahan ako mula kay Don Teofilio? Ang magmukhang halimaw sa paningin ko para lang hindi ako masaktan kapag nawala ka? Rafael, paano mo nagawang pasanin ang lahat ng sakit na ito nang mag-isa? Pilit na umiwas ng tingin si Rafael. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Isang senyales na ang kanyang katawan ay nahihirapan na sa tindi ng emosyon. Hindi kita kailangan, Amara. Kaya ko ang sarili ko. Si Nerissa, siya ang gusto kong mag-alaga sa akin. Siya ang pinili ko. Kaya please, leave me alone. Hindi ako aalis. Matatag na sagot ni Amara. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang kasal, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang uri ng lakas. Ang lakas na nagmumula sa isang pag-ibig na handang lumaban sa kamatayan. Haharapin natin ito, Rafael. Hindi kita hahayaang mamatay ng nag-iisa. At sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Don Teofilo ang lahat ng ginawa niya sa pamilya natin. Humarap muli si Rafael kay Amara. At sa pagkakataong ito, hindi na niya naitago ang matinding pagmamahal at takot sa kanyang mga mata. You don't understand, Amara. Napakadelikado ni Teofilo. He will kill you. Kaya ko ginawa ito para lumayo ka sa akin, para maging ligtas ka sa Cebu. Please, makinig ka sa akin kahit na yun lang. I-save mo ang sarili mo. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanilang emosyonal na paghaharap. Pumasok si Nerissa na may dalang mga gamot, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Sir Rafael, Senyora Amara. Ang boses ni Nerissa ay nanginginig, habang mabilis na nilalapitan ang dalawa. May mga lalaki si Don Teofilo sa labas ng mansyon, at narinig ko ang tawag ng doktor mula sa ospital. Kinansela ang chemotherapy session mo bukas sa ilalim ng utos ng iyong tiyuhin. Sila na ang may hawak ng medical team mo. Nanlamig ang buong katawan ni Amara habang nakatingin kay Rafael, na biglang dumanas ng isang matinding ubo na nagdulot ng panibagong mansa ng dugo sa kanyang bibig. Ang bitag ni Don Teofilo ay tuluyan ng sumara sa kanila. Nakatayo si Amara sa gitna ng silid, habang inaalagaan ni Nerissa ang nanghihinang si Rafael. Sa labas ng bintana, nakita niya ang mga anino ng mga lalaking nagbabantay. Isang tanong ang pilit na umuukit sa kanyang isipan, habang hawak niya ang malamig na kamay ng kanyang nag-aagaw buhay na asawa. Paano niya ililigtas si Rafael mula sa kamatayan kung ang mismong ospital na dapat magpagaling sa kanya ay naging pugad na ng kanilang mga kaaway? Walang aksidente sa mundong ito, Amara. Lahat ng nakita mo 10 taon na ang nakalilipas. Lahat ng iyon ay may nakatakdang presyo. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na bulong na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Amara habang nakaluhod siya sa harap ng isang lihim na vault sa loob ng opisina ni Don Teofilo. Ginamit niya ang pagkakataon habang abala ang kanyang piyuhin sa pakikipag-usap sa mga abogado sa ibaba upang hanapin ang huling piraso ng katotohanan. Alam niyang, kung pirmahan niya ang mga papeles ng walang hawak na alas, silang dalawa ni Rafael ay tuluyan ng mawawala sa mundong ito nang walang nakakaalam ng katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang mga lumang dokumento. May amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi ito naging hadlang. Sa ilalim ng isang makapal na folder ng mga wad na titulo ng lupa,
natagpuan niya ang isang lumang ulat ng pulisya mula sa Cebu. May petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang gabi ng aksidente ng kanyang ina. Kasabay ng ulat ay ang isang sulat kamay na resibo ng pagbabayad sa isang mekaniko para sa pagsasaayos ng preno ng sasakyan ni Senyora Elena bago ito bumiyahe patungo sa Pantalan. Ang pangalan ng mekaniko ay may pamilyar na apelido. Ito ay ang mismong kanang kamay ni Don Teofilo na kasalukuyang nagbabantay sa labas ng mansyon leyon. Isang matinding panginginig ang dumaan sa katawan ni Amara. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang hawak ang katibayan ng pagpatay sa kanyang ina. 10 taon siyang nabuhay sa paniniwalang ang tadhana ang kumuha sa kanyang magulang. Ngunit ang totoo ay isang sakim na kamag-anak lamang ang nagplano ng lahat para sa pera. Ang sakit ng katotohanan ito ay tila isang bagong sugat na nagpadugong muli sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong nagliliyab na galit. Sa gilid ng vault, nakita niya ang isang maliit na kahon ng pelus. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang sirang gintong hikaw. Ang hikaw na suot ng kanyang ina noong gabi ng aksidente. Ito ang tropeo ni Don Teofilo, ang patunay ng kanyang tagumpay sa pagpapabagsak sa pamilya Villanueva. Niyakap ni Amara ang maliit na hikaw sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang isang malakas na hikbi na maaaring magbunyag sa kanyang kinalalagyan. Ipinangangako ko, Mama. Hindi ko hahayaang masayang ang buhay mo. At hindi ko hahayaang makuha niya si Rafael. Pabulong na panata ni Amara sa dilim. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono upang kuhanan ng larawan ang bawat dokumento. Ang bawat pag-click ng kanyang daliri sa screen ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Mabilis na ibinalik ni Amara ang mga folder sa loob ng vault at isinara ito, bago mabilis na tumayo at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa isa sa mga istante ng libro. Bumukas ang pinto. Pumasok si Don Teofilo. Hawak ang isang baso ng alak at may mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Amara, anong ginagawa mo rito sa opisina ko? Akala ko ba ay nag-aayos ka ng mga gamit mo para sa paglipat sa kabilang kwarto? Humarap si Amara ng may kalmadong mukha. Kahit na ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila ba lalabas na ito sa kanyang dibdib. Naghahanap lang ako ng libro na babasahin para kay Rafael, Tito. Sabi ni Nerissa, maganda raw na may naririnig siyang boses para kumalma ang kanyang paghinga. Pasensya na kung pumasok ako ng walang paalam. Tiningnan ni Don Teofilo si Amara mula ulo hanggang paa. Tila hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Lumapit ito ng dahan-dahan, ang amoy ng alak at tabako ay naging mas matapang. Ganun ba? Napakabait mo talagang asawa, Amara. Pero huwag kang mag-alala. Bukas, pagkatapos mong pirmahan ang waiver, wala ka nang kailangang alalahanin pa. Ang lahat ng problema mo ay tapos na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Isang ngiting alam ni Amara na nangangahulugan ng kanilang kamatayan. Ngunit bago pa man makasagot si Amara, nakita niya sa salamin sa likod ng kanyang tiyuhin ang anino ng kanang kamay nito na may hawak na isang heringgilya, mabilis na pumasok sa pasilyo patungo sa kwarto ni Rafael. Napatigil ang paghinga ni Amara. Ang oras ay tuluyan ng naubos. Anong ibinibigay mo sa asawa ko? Ang boses ni Amara ay umalingaw-angaw sa loob ng silid ni Rafael, matalim at puno ng kapangyarihan na nagpatigil sa kamay ng lalaking nakatayo sa tabi ng Ivy Line. Si Juanito, ang kanang kamay ni Don Teofilo, ay napatitig kay Amara habang hawak ang isang heringgilya na naglalaman ng isang malinaw at hindi kilalang likido. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata ay hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ni Amara. Mabilis na lumapit si Amara at hinarang ang kanyang katawan sa tapat ng kama ni Rafael. Habang si Nerissa naman ay agad na lumitaw mula sa likod ng pintuan.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ito po ay isang bitamina na ipinabibigay ni Don Teofilo, senyora. Malamig na paliwanag ni Juanito, pilit na ibinababa ang hiringgilya. Para po lumakas ang katawan ni Sir Rafael bago ang biyahe bukas. Walang kahit anong gamot o bitamina ang papasok sa katawan ng asawa ko nang wala ang pirma ng kanyang pangunahing doktor sa ospital. Madiing sagot ni Amara, habang marahang itinutulak palayo ang kamay ng lalaki. Lumabas ka, Juanito. At sabihin mo kay Don Teofilo, kung gusto niyang mabuhay pa si Rafael para pirmahan ko ang mga papeles bukas, huwag ninyong pakialaman ang kanyang mga gamot. Nang makaalis si Juanito, mabilis na nilapitan ni Nerissa ang IV line upang suriin ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang natitirang likido sa dulo ng karayom. Potassium chloride, Amara. Sa ganitong karami, maari itong magdulot ng biglaang paghinto ng kanyang puso. At isusulat lang ng mga doktor ni Teofilo na namatay siya dahil sa cardiac arrest sanhi ng leukemia. Napatingin si Amara kay Rafael. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ngunit ang liwanag doon ay tila unti-unti nang naglalaho. Ang kanyang paghinga ay gipit at mababaw, at ang bawat bahagyang paggalaw ng kanyang dibdib ay tila nangangailangan ng napakalaking lakas. Amara, pabulong na tawag ni Rafael. Ang kanyang malamig na kamay ay pilit na umaabot sa kanya. Umalis ka na, please. Huwag mo nang hintayin ang bukas. Hindi ako aalis nang wala ka, Rafael. Umiiyak na sagot ni Amara habang hinahalikan ang likod ng kamay ng asawa. Nalaman ko na ang ginawa niya kay Mama. Nalaman ko na ang lahat ng sakripisyo mo. Ngayong gabi, tatakas tayo. Hindi ligtas ang ospital na yon, at mas lalong hindi ligtas ang bahay na ito. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael, isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumirik, at ang kanyang paghinga ay tuluyan ng huminto. Ang tunog ng kanyang gipit na paghinga ay napalitan ng isang nakatatakot na katahimikan. Rafael! Rafael, gumising ka! Sigaw ni Amara habang marahang tinatapik ang mukha ng asawa. Mabilis na kumilos si Nerissa upang suriin ang pulso nito. He is having a severe seizure, Amara. Ang kanyang lagnat ay napakataas at ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumibigay dahil sa impeksyon. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Ngunit hindi sa ospital ni Teofilo. Narinig ni Amara ang mabibigat na hakbang ni Don Teofilo na papalapit sa silid. Ang oras ng pagpapanggap ay tapos na. Ang buhay ng kanyang asawa ay unti-unti nang kinukuha ng sakit, habang ang mga kaaway ay nasa labas lamang ng pinto, naghihintay na ibigay ang huling hatol. Humarap si Amara sa pinto. Ang kanyang puso ay puno ng matinding takot. Ngunit may kasamang determinasyon na hindi pa niya kailanman naramdaman. Kakailangan niyang ibuwis ang kanyang sariling buhay upang mailabas si Rafael sa impyernong ito. Anong ibig sabihin ng kaguluhang ito, Amara? Bakit may ambulansang paparating sa aking mansyon nang walang pahintulot ko? Ang boses ni Don Teofilo ay mariin at puno ng hinala habang tuluyan nitong itinulak ang pinto ng silid ni Rafael. Sa likod niya ay nakatayo si Juanito, ang kanang kamay na kanina lang ay nagtangkang pumatay sa kanyang asawa. Ang mga mata ng matanda ay mabilis na lumipat mula kay Amara patungo kay Rafael, na ngayon ay dahan-dahan nang kumakalma mula sa matinding panghinginig, ngunit nananatiling walang malay. Humarap si Amara nang may bakas ng pekeng takot at luhang umaagos sa kanyang mga pisngi. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na may hawak na isang piraso ng papel, ang waiver na ibinigay ni Teofilo kanina, na ngayon ay may pirma na ng kanyang pangalan gamit ang itim na tinta. Inatake siya, Tito. Hindi na siya humihinga ng maayos. Umiiyak na sagot ni Amara. Pilit na ipinapakita ang kanyang kahinaan upang malinlang ang matanda. Pirumahan ko na ang waiver. Hawak mo na ang gusto mo. Pero pakiusap, hayaan mo kaming dalhin siya sa St. Luke's. Kung mamatay siya rito sa mansyon mo, ang mga pulis ay magtatanong.
Mapapahamak ka rin, Tito. Hayaan mo kaming isalba ang buhay niya, kahit ilang araw lang, para maging legal ang lahat ng transaksyon. Tiningnan ni Don Teofilo ang pinirmahang papel na hawak ni Amara. Isang saglit na katahimikan ang namayani, habang tanging ang mahinang ugong ng hangin sa labas ang naririnig. Ang kasakiman sa mga mata ng matanda ay unti-unting dumaan, pinalitan ang kanyang hinala. Tama si Amara. Kung mamatay si Rafael sa loob ng mansyon sa ilalim ng kahina-hinalang sitwasyon, magiging mas mahirap ilipat ang mga ari-arian ng walang investigasyon ng pulisya. Sige, malamig na pa siya ni Don Teofilo habang kinukuha ang papel mula sa kamay ni Amara. Juanito, hayaan silang umalis. Ngunit sasama ka sa kanila sa ambulansya. At sa oras na makarating kayo sa ospital, siguraduhin mong ang mga doktor ko ang hahawak sa kanya. Habang inihahanda ni Risa at ng mga dumating na paramedic si Rafael, nagkatabi ang dalawang babae sa tabi ng kama. Sa gitna ng kaguluhan, marahang hinawakan ni Risa ang kamay ni Amara at may inilagay doon. Ang sirang gintong hikaw ng ina ni Amara na naiwan niya sa desk ni Teofilo kanina. Ito ang lakas mo, Amara. Pabulong na wika ni Risa. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at pakikipagkapwa. Huwag kang mag-alala. May tinawagan na akong isang kaibigan sa labas. Isang doktor na hindi hawak ni Teofilo. Handa silang harangan si Juanito sa oras na makarating tayo sa emergency room. Isang munting pag-asa ang sumilay sa puso ni Amara. Ang alyansang nabuo sa pagitan nila ni Risa, dalawang babaeng dating itinuring na magkaaway, ay naging mas matatag pa sa anumang kasinungalingan ng mga lakwesta. Pinasan si Rafael ng mga paramedic patungo sa naghihintay na ambulansya sa labas. Sumakay si Amara sa tabi ng kanyang asawa, habang si Juanito naman ay sumakay sa passenger seat sa unahan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila sa pamamagitan ng rearview mirror. Habang umaandar ang ambulansya sa madilim at basang kalsada ng Manila, hinawakan ni Amara ang malamig na mukha ni Rafael. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi lang sa takot para sa buhay ng kanyang asawa, kundi dahil sa isang malaking panganib na naghihintay sa kanila. Bago pa man sila makalayo sa subdibisyon, nakatanggap si Juanito ng isang tawag sa kanyang radyo. Narinig ni Amara ang mahinang boses mula sa kabilang linya. Huwag kayong dumiretso sa St. Luke's. Ipasok niyo sila sa lumang bodega sa may port area. Doon natin tapusin ang pirmahan ng mga Villanueva. Napatitig si Amara kay Risa. Ang bitag ay hindi pala nagtatapos sa mansyon. At sa pagkakataong ito, wala silang ibang matatakbuhan sa gitna ng madilim na kalsada. Iba ang daan natin, Juanito. Hindi ito ang daan patungong ospital. Ang boses ni Amara ay kalmado, ngunit may kasamang kakaibang talim habang pinagmamasdan ang pagbago ng direksyon ng ambulansya. Sa halip na lumiko, patungo sa maliwanag na highway ng lungsod, dumiretso ang sasakyan sa isang madilim, baha at lubak-lubak na kalsada patungo sa port area ng Manila. Ang amoy ng kalawang, basang semento at alat ng dagat ay nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan, hudyat na malapit na sila sa dulo ng kanilang biyahe. Humarap si Juanito mula sa unahan, hawak ang isang maliit na kalibre ng baril na nakaturo sa kanila. Tumahimik ka na lang, Senyora Amara. Sundin mo na lang ang utos ni Don Teofilo kung gusto mong humaba pa ang buhay ng asawa mo kahit ilang oras. Sa loob ng masikip na espasyo ng ambulansya, naramdaman ni Amara ang matinding takot. Ngunit pilit niya itong itinago. Tiningnan niya si Risa na kasalukuyang nagpapanggap na abala sa pag-aayos ng oxygen mask ni Rafael. Sa ilalim ng madilim na liwanag, nakita ni Amara ang bahagyang pagtango ni Risa. Ang kamay nito ay nakatago sa ilalim ng kumot ni Rafael, dahan-dahang pinipindot ang kanyang telepono upang ipadala ang kanilang real-time GPS location sa security team ng mga Villanueva sa Cebu at sa mga lokal na awtoridad na kanilang pinagkakatiwalaan. Huwag kang matakot, Rafael. Narito ako. Pabulong na wika ni Amara habang hinahaplos ang noo ng kanyang asawa na basang-basa ng malamig na pawis. Sa isang saglit, dahan-dahang nagmulat ng mata si Rafael. Ang kanyang paningin ay malabo at puno ng sakit,
Ngunit nang makita niya ang mukha ni Amara, pinilit niyang igalaw ang kanyang mga daliri upang pisilin ang kamay nito. Isang mahina at halos hindi marinig na pisil, isang mensahe na kahit sa gitna ng kanyang huling lakas ay narito pa rin siya para protektahan ang babaeng mahal niya. Tumigil ang ambulansya sa loob ng isang malaka at lumang bodega sa tabi ng pantalan. Umalingonggaw ang tunog ng pagbubukas ng mga bakal na pinto ng bodega, na tila ba ang pinto ng isang malaking libingan ang bumukas para sa kanila. Pilit silang pinababa ni Juanito. Inilabas si Rafael gamit ang stretcher, habang si Amara at Nerissa ay naglalakad sa likod nito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng 3 armadong lalaki. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na nagbibigay ng madilim at tila sumasayaw na liwanag, nakapayo si Don Teofilo. Maligayang pagdating sa huling yugto ng pamilya La Cuesta, Amara. Wika ng matanda habang hawak ang mga dokumentong may pirma na ni Amara. Akala mo ba ay ganoon kadaling makuha ang tiwala ko? Alam kong nagpadala ka ng mensa sa papa mo sa Cebu. Ngunit bago pa man makarating ang kanyang mga tauhan dito, patay na kayong dalawa ni Rafael. At ang pirma mo rito? Ito ang magiging patunay na ibinigay mo sa akin ang lahat bago ka nagpasyang magpakamatay kasama ang iyong may sakit na asawa. Humalahak si Don Teofilo. Ang kanyang muka ay puno ng kasakiman na wala ng anumang takot sa batas. Lumapit si Juanito kay Amara upang kunin ang kanyang telpono. Ngunit bago pa man ito mangyari, narinig ni Amara ang isang pamilyar na tunog mula sa bulsa ng jacket ni Rafael. Hindi telepono ni Amara ang tumunog, kundi ang isang maliit na voice recorder na lihim na inilagay ni Rafael sa kanyang bulsa bago pa man sila umalis sa mansyon. Isang recorder na nakakonekta sa isang live stream patungo sa server ng pinakamalaking media network sa bansa. Isang tinig ang nagsalita mula sa speaker ng recorder na naging dahilan upang magbago ang anyo ni Don Teofilo mula sa tagumpay patungo sa matinding takot. Hindi ka makakaalis ng bansang ito, Don Teofilo. Ang bawat daan na tatahakin mo ay sarado na. Ang boses ni Amara ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mataong departure area ng Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Ang paligid na karaniwang puno ng mga pamilyang nag-aabang sa kanilang mga mahal sa buhay ay biglang naging tahimik. Napatingin ang mga tao, kasama ang mga airport security, sa isang matandang lalaki na nagmamadaling hilahin ang kanyang maleta patungo sa boarding gate. Si Don Teofilo. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay ligalig, habang hawak ang kanyang passport at isang envelope na naglalaman ng mga huwad na dokumento ng paglipat ng shares ng La Cuesta Holdings. Matapos ang mabilis na pagtakas sa bodega nang marinig ang paparating na mga sirena ng pulis, akala niya ay sapat na ang oras upang makalabas ng Pilipinas. Ngunit nagkamali siya. Mula sa likod ni Amara, lumabas ang isang grupo ng mga armadong pulis kasama ang hepe ng Manila Police District. Ngunit ang pinakamalaking gulat ni Don Teofilo ay nang makita niya ang lalaking nasa likod ni Amara, si Rafael, na nakaupo sa isang wheelchair, may oxygen mask na nakakabit sa muka at pinatatakbo ni Nerissa. Ang kanyang mga mata, kahit na may anino ng kamatayan, ay may taglay na matinding lakas na tila ba nang gagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huli ka na, Tito, mahinang wika ni Rafael. Tinanggal ang kanyang oxygen mask upang magsalita ng malinaw sa harap ng mga reporter na nagsisimula na magtipon. Ang livestream kanina ay napanood ng buong bansa. At ang mga ebidensyang hawak ko, ang ulat ng mekaniko na binuwag ang preno ng sasakyan ni Senyora Elena 10 taon na ang nakalilipas, ay na-turn over na sa National Bureau of Investigation. Mabilis na lumapit si Don Teofilo kay Amara, pilit na ginagamit ang kanyang huling lakas upang magpanggap. Amara, iha, huwag kang maniwala sa kanila. Niloloko ka lang ng asawa mo. Siya ang may gustong mamatay ka para makuha ang pera mo. Ako ang nagtatanggol sa'yo.
Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Don Teofilo mula kay Amara. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na nagpatahimik sa natitirang boses ng matanda. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko gamit ang marumi mong bibig. Madiing wika ni Amara habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. 10 taon mo akong pinaniwala na isang aksidente ang pumatay sa aking ina. 10 taon mong pinanood ang pagluha ko habang ikaw ay nagpapakasasa sa pera ng pamilya ko. Ngayong araw, tapos na ang laro mo. Lumapit ang mga pulis at mabilis na pinasukan ng posas ang mga kamay ni Don Teofilo. Habang kinakaladkad ang matanda paalis, sumisigaw pa rin ito ng mga pagbabanta, ngunit wala nang nakikinig. Ang hustisyang 10 taong naantala ay sa wakas ay nakamit na sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng paliparan. Mabilis na hinarangan ni Amara ang kanyang katawan sa tapat ni Rafael upang protektahan ito mula sa mga kumikislap na kamera ng mga reporter. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang asawa na ngayon ay mas malamig pa sa yelo. Nagawa natin, Rafael. Ligtas na tayo. Umiiyak na bulong ni Amara habang hinahalikan ang noo ng asawa. Ngunit hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang ulo ay bumagsak sa balikat ni Amara. Ang kanyang paghinga ay tuluyan ang naging mahina at ang kanyang katawan ay naging mabigat. Rafael? Rafael, gumising ka! Nerissa, tulong! Sigaw ni Amara sa gitna ng kaguluhan ng paliparan. Bumagsak ang gabi sa paliparan. Habang ang ambulansang naglalaman kay Rafael ay mabilis na humaharurot patungo sa pinakamalapit na ospital. Iniiwan si Amara na may hawak na isang tanong na patuloy na sumisira sa kanyang puso sa bawat segundo ng pagtakbo ng oras. Nakamit na ba nila ang hustisya para lamang mawala ng buhay ang nag-iisang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya? Walang halaga ang bilyon-bilyong piso sa bangko kung ang tanging buhay na gusto mong iligtas ay hindi naman ipinagbibili. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na pader na sumalubong kay Amara habang nakatayo siya sa labas ng intensive care unit ng ospital. Ang mga ilaw sa pasilyo ay mapuputi at malamig, nagbibigay ng isang kapaligiran na walang puwang para sa mga huwad na pangako. Hawak niya ang kanyang telepono, kung saan natanggap niya ang ulat na ang lahat ng ari-arian ni Don Teofilo ay opisyal ng kinumpiska ng pamahalaan. At si Doña Consuelo naman ay kasalukuyan ng nakakulong habang umiiyak at nagmamakaawa sa mga pulis. Nakamit na nila ang hustisya. Ang pangalan ng mga Villanueva ay nalinis na at ang kumpanya ng mga La Cuesta ay unti-unti nang ibinabalik sa ilalim ng pamumuno ng mga tapat na board members. Ngunit para kay Amara, ang lahat ng tagumpay na ito ay walang silbi kung ang lalaking nag-alay ng kanyang buhay para rito ay nananatiling nakikipaglaban sa kamatayan sa likod ng makapal na salamin ng ICU. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita ni Amara si Doña Consuelo na may bantay na pulis, pinayagang bumisita ng panandalian upang humingi ng tawag bago ilipat sa kulungan. Ang dating mapagmataas na ginang ay halos gumapang sa sahig habang lumalapit kay Amara, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa pagmamakaawa. Amara, iha, patawarin mo ako! Ang boses ng matanda ay basag at puno ng takot. Wala akong alam sa mga plano ni Teofilo sa ina mo. Napilitan lang ako dahil baon kami sa utang. Pakiusap, iurong mo ang demanda. Pamilya tayo, Amara. Tiningnan siya ni Amara ng may malalim na habag, ngunit walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong may pagsisisi, Doña Consuelo. Hindi para sa mga taong natatakot lamang sa kulungan. Ninakawan mo ang asawa ko ng kumpanya at ninakawan mo ako ng pagkakataong mahalin siya ng walang pagdududa. Hayaan mo ang batas na magturo sa iyo ng tunay na kahulugan ng pamilya. Tinalikuran ni Amara ang matanda ng walang luhang pumatak. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Ang natitirang bahagi ng kanyang pagkatao ay nakalaan na lamang
para sa pag-asa na mabuhay si Rafael. Lumapit si Nerissa, dalang isang mainit na tsahe para kay Amara. Nakita na namin ang isang posibleng donor sa Cebu, Amara. Ang tula ng kanyang bone marrow ay tugma kay Rafael. Ngunit, napatigil si Nerissa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot. Ngunit ano, Nerissa? Mabilis na tanong ni Amara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa takot. Masyadong mahina ang katawan ni Rafael ngayon. Mahinang paliwanag ni Nerissa. Ang kanyang mga organ ay unti-unti nang bumibigay dahil sa huling pag-atake ng sepsis. Kung isasagawa natin ang transplant na yon, maaring hindi kayanin ng kanyang puso. Kailangan natin ng isang himala para lumakas siya kahit ilang araw lang. Pumasok si Amara sa loob ng ICU, suot ang sterile gown. Lumapit siya sa tabi ni Rafael at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Tumingin siya sa monitor na nagpapakita ng mahina at hindi regular na tibok ng puso ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang wedding ring sa tabi ng kamay ni Rafael bago niya idinikit ang kanyang nose sa malamig na palad ng lalaki. Rafael, huwag mo akong iiwan. Pabulong na panalangin ni Amara. Ang kanyang bawat salita ay puno ng matinding sakit. Ngayong alam ko na ang totoo, ngayong malaya na tayo, huwag mong hayaang maging isang malungkot na alaala na lang ang simula ng buhay natin. Nabasag ang katahimikan ng silid nang biglang mag-ingay ang mga kagamitang medikal. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng monitor ay nagsimulang umilaw ng mabilis, at ang linya ng tibok ng puso ni Rafael ay dahan-dahang naging tuwid. I-clear ang silid! Dalhin ang defibrillator ngayon din! Ang sigaw ng doktor ay tila nanggaling sa isang napakalayang lugar, habang marahas na itinutulak si Amara palayo sa kama ni Rafael. Ang mahabang tunog mula sa aparato na nagpapakita ng isang tuwid at walang buhay na linya ay umalingaw-angaw sa buong ICU. Bumasag sa lahat ng pangarap na binuo niya. Ilang sandali lamang ang nakalilipas. Naramdaman ni Amara ang mahigpit na yakap ni Nerissa mula sa likod. Pilit siyang inilalabas sa silid, habang ang mga doktor at unit ng mga nurse ay nagkukumahog sa paligid ng kanyang asawa. Nakita niya ang mabilis na pagbumba sa dibdib ni Rafael. Ang bawat puwersa ay tila isang dagok din sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Basang-basa ng sarili niyang malamig na pawis habang nakatitig sa likod ng makapal na salamin. Huwag na yon, Rafael. Pakiusap, huwag na yon. Pabulong na pagsamo ni Amara. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nawala ng lakas. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang marangyang robe ay sumayad sa sahig ng walang pakundangan. Lumapit si Nanay Belen at niyakap ang kanyang alaga. Amara, magpakatitog ka, anak. Humawak ka sa pananampalataya. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng katotohanan ay hindi ka iiwan sa dilim. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang kawalan ng kapangyarihan ng kanyang kayamanan. Walang halaga ang kanyang pangalan, ang kanyang bilyon-bilyong peso, o ang kanyang katayuan sa lipunan. Sa harap ng pintuan ng kamatayan, siya ay isang simpleng babae lamang na nagmamakaawa para sa buhay ng lalaking huli na niyang natutunang mahalin. Tumayo si Amara at naglakad patungo sa maliit na kapilya ng ospital. Sa ilalim ng nag-iisang kandila na nagbibigay ng mainit na liwanag sa harap ng krus, lumuhod siya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay nag-aalay ng isang panalangin na hindi humihingi ng hustisya o kayamanan, kundi ng isang pagkakataon. Kung kailangan mang kunin ang lahat sa akin, kunin mo na. Pabulong na panalangin ni Amara habang ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako. Ipamigay mo ang lahat ng pera ng mga Villanueva. Basta ibalik mo lang siya sa akin. Hayaan mo akong humingi ng tawad sa kanya habang gising siya. Hayaan mo akong maging asawa niya. Kahit sa natitirang sandali ng aming buhay, isang payapang katahimikan ang dahan-dahang bumalot sa kanyang puso. Isang pakiramdam na tila may isang mainit na kamay na humahaplos sa kanyang mga balikat. Nang bumalik siya sa pasilyo ng ICU,
Nakita niya ang doktor na lumabas mula sa silid, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang mukha nito ay pagod na pagod. Ngunit may isang munting liwanag sa kanyang mga mata na nagpatigil sa paghinga ni Amara. "We managed to bring him back, Mrs. Lacuesta," wika ng doktor, na nagdulot ng isang malakas na buntong hininga ng ginhawa mula kay Nerissa at Nanay Belen. Ang kanyang puso ay muling tumibok. Ngunit napakahina pa rin ang kanyang lagay. Ito na ang huling pagkakataon natin. Kailangan nating isagawa ang bone marrow transplant na yun din, kahit na napakabilis ng tsansa niyang hindi makaligtas sa operasyon. Kung hindi natin ito gagawin, hindi na siya aabot sa umaga. Tumingin si Amara sa salamin ng ECU kung saan nakita niya si Rafael na muling nakakabit sa mga aparato. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang dibdib ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat paghinga. Humarap siya sa doktor nang may matatag na desisyon. "Gawin ninyo ang operasyon. Lalaban siya. Dahil alam kong hindi niya ako iiwan ng mag-isa." Habang inihahanda si Rafael patungo sa operating room, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa isip ni Amara habang pinapanood ang papalayong stretcher. Ang muling pagtibok ba ng puso ni Rafael ay hudyat ng isang himala o ito na ang huling paalam bago ang tuluyang pagkawala ng kanyang liwanag? 6 na oras. 6 na oras na ang lumipas. Ngunit ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room ay nananatiling nakasinde. Tila isang babala na ang laban sa loob ay hindi pa natatapos. Para kay Amara, ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Nakaupo siya sa tabi ni Nerissa at Nanay Belen sa malamig na waiting area ng ospital. Ang dilim sa labas ng bintana ay dahan-dahan ng napapalitan ng unang sinag ng araw. Isang banayad na kulay rosas at asul na langit na nagbabadya ng pagdating ng umaga. Tumingin si Amara sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na ang panghinginig. Napalitan na ito ng isang malamig at matatag na katahimikan. Sa kanyang tabi, nakita niya si Nerissa na nakapikit, tahimik na nagdarasal habang hawak ang isang maliit na rosaryo. Sa gitna ng pagsubok na ito, natutunan ni Amara na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging mag-isa, kundi sa pagkakaroon ng mga taong handang sumabay sa iyo sa gitna ng bagyo. Nabasag ang katahimikan ng pasilyo nang dahan-dahang magbago ang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room. Ang pulang liwanag ay tuluyan ng namatay, hudyat na tapos na ang operasyon. Mabilis na tumayo si Amara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Lumabas ang pangunahing siruhano, tinatanggal ang kanyang surgical cap. Ang mukha nito ay bakas ng matinding pagod. Ngunit nang makita niya si Amara, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "The transplant was a success, Mrs. Lacuesta," wika ng doktor, na nagdulot ng agaran pag-iyak ng kaligayahan mula kay Nanay Belen at ang mahigpit na yakap ni Nerissa kay Amara. Tinatanggap ng katawan ni Rafael ang bagong tula ng taba sa buto. Ang kanyang vitals ay stable na. Ngunit kailangan pa natin siyang obserbahan sa loob ng susunod na 48 oras upang matiyak na walang impeksyon. Napaupo si Amara sa silya. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay dumaloy. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Ang himalang hiningi niya sa kapilya ay ibinigay sa kanya. Makalipas ang 2 araw, pinayagan na si Amara na pumasok sa sterile recovery room, kung saan inilipat si Rafael. Nakasuot muli siya ng protective gown, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng pag-asa. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kama. Nakita niya si Rafael na nakadilat na ang mga mata, kahit na may bakas pa rin ang panghihina, may liwanag na roon na matagal nang nawala. Nang makita niya si Amara, isang napakahina ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Amara," ang kanyang boses ay mahina, ngunit ito ang pinakamagandang tunog na narinig ni Amara sa buong buhay niya. "Bakit narito ka pa rin? Akala ko,
Iniwan mo na ako. Lumapit si Amara at marahang inilagay ang kanyang muka sa tabi ng kamay ni Rafael sa ibabaw ng kama. Paano kita iiwan, Rafael? Asawa mo ako. At ngayon, alam ko na ang buong katotohanan. Alam ko na kung bakit mo ako pinrotektahan. Naramdaman ni Amara ang mahinang paggalaw ng mga daliri ni Rafael upang haplusin ang kanyang pisngi. Patawad, Amara. Kung kailangan kong magsinungaling sa'yo, ayaw ko lang na maging malungkot ka kapag nawala ako. Huwag mo nang sasabihin yan. Umiiyak ngunit nakangiting sagot ni Amara. Lalaban tayo, Rafael. Magkasama nating haharapin ang bawat umaga. Wala ng lihim, wala ng kasinungalingan. Tumingin si Rafael sa kanyang kamay at nakita ang kanyang sariling wedding ring na suot muli ni Amara. Isang matinding emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng isang taong sa wakas ay nakauwi na, pagkatapos ng isang napakahabang paglalakbay sa dilim. Hawak ang kamay ng isa't isa. Pinanood nila ang tuluyang pagsikat ng araw sa labas ng bintana ng ospital. Ang sikat ng araw ay nagbigay ng init sa kanilang silid, hudyat ng pagtatapos ng kanilang mahabang gabi, at ang simula ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa at pagpapatawad. Dito magsisimula ang ating unang tunay na umaga, Amara. Ang boses ni Rafael ay malalim at puno ng bagong lakas habang nakatayo siya sa malawak na veranda ng kanilang bagong tahanan sa Cebu, nakatitig sa asul at payapang dagat. 6 na buwan ang lumipas mula noong gabi ng kanyang operasyon sa Maynila. Ngayon, ang kanyang balat ay may malusog na kulay na, at ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng sakit at takot. Ang bawat paghinga niya ay malalim at malaya. Hudyat na ang kanyang katawan ay tuluyan ng nagtagumpay laban sa leukemia. Lumapit si Amara mula sa kanyang likod. Bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Suot niya ang isang simpleng floral dress. Malayo sa marang niya, ngunit malamig na silk robe na suot niya noong gabi ng kanilang mapait na honeymoon. Nang maramdaman ni Rafael ang kanyang paglapit, dahan-dahan itong humarap at kinuha ang isa sa mga tasa, bago marahang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang ni Amara upang hilahin ito ng bahagya palapit sa kanya. Isang napakapayapa at matamis na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang uri ng katahimikan na hindi na kailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang lalim ng kanilang pag-unawa sa isa't isa. Mas gusto ko ang simoy ng hangin dito sa Cebu kaysa sa Maynila. Pabulong na wika ni Rafael habang inilalapat ang kanyang noo sa ulo ni Amara. Pakiramdam ko, dito ko lang talaga natagpuan ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Mumiti si Amara at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Nakikinig sa regular at malakas na tibok ng puso nito na tila isang paboritong himig para sa kanyang pandinig. Dahil narito ang pamilya mo, Rafael. Narito ang totoong nagmamahal sa iyo. Sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, maraming bagay ang nagbago. Si Nerissa ay opisyal nang nalinis ang pangalan sa buong pamilya La Cuesta at ngayon ay namumuno na sa isang bagong medical clinic sa Cebu na pinondohan ng Villanueva Foundation bilang pasasalamat sa kanyang katapatan. Si Don Teofilo naman ay pormal ng hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa kanyang mga krimen, habang si Doña Consuelo ay nananatiling nasa ilalim ng paglilitis. Tuluyan ang iniwan ng mga kaibigan nito sa mataas na lipunan. Ngunit para kina Amara at Rafael, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkapanalo sa korte o ang pagbabalik ng kanilang yaman. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang gumising sa bawat umaga ng walang takot, walang lihim, at may pusong handang magpatawad. Nakausap ko si Papa kanina, seryosong wika ni Amara habang pinagmamasdan ang paglipad ng mga ibon sa ibabaw ng dagat. Sabi niya, handa na raw ang lumang kapilya sa tapat ng buhangin para sa atin bukas. Tumingin si Rafael sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagmamahal at pananabik. Bukas, hindi na tayo magpapakasal dahil sa isang transaksyon o utang na loob, Amara. Oo, Rafael. Umiiyak, ngunit nakanghiting sagot ni Amara
habang hinahawakan ang kanyang mukha. Bukas, magpapalitan tayo ng sumpa dahil pinili nating magmahal pagkatapos nating masaksihan ang lahat ng katotohanan. Niyakap ni Rafael si Amara ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangako ng proteksyon at pagpapahalaga. Sa ilalim ng payapang langit ng Cebu, ang dalawang puso na dating pinaghiwalay ng galit at kasinungalingan ay tuluyan ng naging isa, handang harapin ang bukas ng may pag-asa. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Cebu ay nagbenta ng gintong liwanag sa kalangitan, tila isang banal na basbas sa maliit at simpleng kapilya sa tapat ng buhanginan. Walang maranging dekorasyon, walang mga kamera ng media, at walang mga plastik na ngiti mula sa mataas na lipunan. Ang tanging naroroon ay sina Nanay Belen, sina Risa na nakangiti habang may hawak na simpleng bulaklak, at ang ama ni Amara na may mga matang basa ng luha sa labis na kagalakan. Nakatayo sina Amara at Rafael sa harap ng altar, magkahawak kamay habang ang banayad na simoy ng hangin ay nagpapadpad sa puting tabing ng belo ni Amara. Ang marahang hampas ng mga alon sa pampang ay nagsilbing musika na sumasabay sa bawat pintig ng kanilang mga puso. Tumingin si Amara sa mga mata ni Rafael, ang mga mata ng lalaking minsan niyang kinamuhian, ngunit ngayon ay siyang nagbibigay kulay sa kanyang buong mundo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang papel ng panunumpa, ngunit hindi niya ito binasa. Tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa at nagsalita mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Noong unang gabi natin bilang mag-asawa, Rafael, hinii ko ang paghihigante dahil sa aking nasirang dangal. Pabulong na wika ni Amara, ang kanyang boses ay may halong tamis at emosyon. Akala ko, ang kapangyarihan at pera ang magbibigay sa akin ng hustisya. Ngunit itinuro mo sa akin na ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang kakayahang magsakripisyo ng walang hinihihing kapalit. Ngayong gabi, sa harap ng Diyos at ng dagat na naging saksi sa ating pagsisimula, ipinapangako ko na magiging kalasag mo rin ako. Hindi na ako lalaban ng mag-isa, dahil ang buhay mo ay buhay ko na rin. Isang munting luha ng kaligayahan ang dumaan sa pisingi ni Rafael habang hinahawakan niya ang kamay ni Amara upang isuot ang singsing. Amara, ibinigay ko ang lahat upang ilayo ka sa sakit. Ngunit itinuro mo sa akin na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagharap sa unos ng magkasama. Patawad sa aking mga lihim at salamat sa iyong pagpapatawad. Mula ngayon hanggang sa aking huling hininga, ikaw ang aking magiging tahanan. Sa kanilang muling paghalik sa ilalim ng gintong langit, ang lahat ng sugat ng nakaraan, ang pagtataksil sa Maynila, ang kasakiman ni Don Teofilo, at ang matinding takot sa kamatayan, ay tuluyan ng tinangay ng alon patungo sa kawalan. Nahanap na ba nila ang pagpapatawad? Oo. Pinatawad ni Amara si Rafael sa kanyang mga masakit na kasinungalingan, at pinatawad din niya ang kanyang sarili sa kanyang nagawang pagkakamali. Higit sa lahat, pinalaya na niya ang kanyang puso sa galit laban sa mga taong sumira sa kanyang pamilya. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Sa bawat banayad na paghinga ni Rafael at sa bawat ngiti ni Amara, ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap, kundi ang kanilang kasalukuyang buhay. Ang aral na naiwan sa puso ng bawat tagapakinig ay simple, ngunit napakagilas. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamis ng mga salita sa simula, kundi sa tapang na manatili at magpatawad kapag ang lahat ng dumi at sakit ng buhay ay nakalantad na. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa nakaraan, kundi ang pagpapasya na huwag nang hayaan ang nakaraan na sirain ang kagandahan ng bukas. Hawak kamay silang naglakad sa buhanginan habang ang araw ay tuluyan ng nagpaalam. Iniiwan ang dalawang tao na nagtagumpay laban sa dilim, bitbit ang walang katapusang pag-asa at pag-ibig.